After so long a time, as it is said today, if ye will hear His voice, harden not your hearts, for if Jesus had given them rest, then would He not afterward have spoken of another day? Hallelujah. Panginoon, salamat muli sa napakaraming kapahayagan na ibinibigay mo sa iyong mga anak, mga salita na hindi po ito naririnig ng maraming simbahan. Ngunit sa amin, Lord, ay bihayag mo sapagkat binigyan mo kami ng propeta na nag-i-interpret ng siyang salita mo, Panginoon. At sa dulo ng panahon ito, binigay mo sa amin ang mga kapahayagan ito at muli kami nagpapasalamat, Lord, na nawa lahat ng nakikinig sa oras na ito, maging sa mga nasa labas, Lord, na makakapanood nito. Pagpalain mo ang bawat isa at patuloy ka, Lord, magbigay sa amin ng katagumpayan sa lahat ng araw, sa lahat ng panahon at sa araw-araw ng aming mga buhay. Muling salamat sa katagumpayan sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ang ating tatalakay ngayon. Ito po ay ipinapangaraw din ng maraming relihiyon. Subalit, ano ba talaga ang katotohanan sa loob ng salitang millennium? Okay, sa marami pong pagkakalam ng tao, ang millennium daw ay 1,000 years. Pero ano ba 1,000 years sa isang eternal? Kung ikaw ay eternal, sisiw lang yan. So ang 1,000 years ay isang simbolo. Hindi po ito ang realidad na titirahan ng tao. Sapagkat tayo po ay eternal. Hindi po 1,000 years lang. Kung 1,000 years lang, bitin. Di ba? Okay, so ito po ating tatalakay ngayon. Ano ba ang kahulugan ito sa ating buhay? Ng salita, millennium. Now, alam natin, ang salita pong millennium sa Matthew 11:28. Sabi po nila, okay, magbubukas muna tayo ng mga verses. Dito po sa Matthew 11:28. Matthew 11:20. Ito po ang rest. Yan po ang kahulugan ng millennium. Rest. Kaya, kung ikaw po ay may rest, millennium na sa'yo. Ano po ang kahulugan sa Panginoon ng salitang rest o millennium? Sabi ni Lord, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Kung baga sa salita, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you millennium." Amen. 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 So, ang millennium pala, si Lord. Hello? Amen. Hindi po ito isang event na millennium. Ayon kay Lord. Kasi, sabi niya, kung gusto niyo magkaroon ng millennium, lumapit kayo sa akin. So, siya po ang millennium. So, ibig sabihin, kung meron mang literal na 1,000 years, kung wala sa iyo si Lord, wala ka nun. Amen. Sapagkat ang millennium po si Lord. Amen. Okay. 29, "Take my yoke upon you and learn of me." Oh, ano sabi niya? Pasanin ninyo ang aking pamatok. So, ibig sabihin, kasi po doon sa Kanaan, panahon ni Moses, mula doon sa Egypto, sa lugar ng kaguluhan, magulo sila doon. Wala silang doon, kapahingahan. So, ang pangako ni Lord, mula pa kay Abraham, yung mga inapo, mga lahi ni Abraham, ang plano ng Diyos, dalhin sila sa Kanaan. So, sa panahon yun, ang rest nila, Kanaan. Amen.
Amen. So doon ang plano ng Diyos kung sila dalhin mula doon sa isang mahirap na buhay. Dahil doon sa Kanaan, yun po ang rest. At makikita rin natin, sabi po sa Bible, ang Kanaan daw ay isang lugar ng milk and honey. So kung titignan natin, yung salitang milk and honey, nandoon nakasulat. Ba't nang dumating sila doon, meron bang milk and honey? Siguro po simbol yun. And ang simbolo noon ay doon ang kapahinga. Kasi pag nabanggit po ang salita ng alam, di ba ang honey? Tingnan niyo po ang mga syrup na gamot. Ang laman yan, honey. May halo po lahat yan, honey. Okay, so simbolo ito ng kagalingan, okay? Kapayapaan. Rest. Sige po. At ang milk naman, salita po ng Diyos yan. Milk. So kaya pagdating nila doon, maaaring yung iba, dito yung milk and honey. So simbolo po yun. At itong Kanaan, simbolo po ito ng rest. Amen. Amen. Na kailangan lahat tayo makarating sa kapahingahan. Amen. At ulitin ko, sabi rito, kapahingahan, lumapit kayo sa akin, sabi ni Lord. Pero sabi niya, pasanin ninyo ang aking pangatok. So doon po sa Kanaan, rest. Pagdating nila doon, hindi naman rest. Bakit, Pastor? Eh, daming higante. Kalaban. So, meron ka ditong lalabanan. Ha? Doon sa Kanaan, doon sa sinasabing pangako ni Lord, pagdating nila doon, labanan. So dito, baka ka makapasok sa kapahingahan, may kalaban ka. Baka kala mo, ay, nandito na ako sa rest, nandito na si Lord sa akin, wala na ako. No. Si Satanas, hindi kanyang lulubayan. Pero kapag talagang totoong nandyan sa iyo si rest, problema man, kawalan man, may kapahingahan ka. Yan po ang isang napakaganda kay Lord. Pag nandiyan sa iyo si Lord, pahinga ka. Okay, marami po tayo papasahin. Sabi na, pasanin ninyo ang aking bumatok at mag-araw kayo. Ayun. Ibig po sabihin, Pastor, wala na tayo. No. Pag-aralan mo ito, paano magkaroon ng kapahingahan? Okay, sabi niya, mag-araw kayo sa akin. Pag-aralan natin ang salita niya, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sino kapahinga? Si Lord. Sa lahat ng bagay, si Lord. Kaya nga, kung nandyan sa iyo si Lord, may rest. Ano pa bang wala kay Lord? Meron pa bang wala kay Lord? So, ibig sabihin, kung nandyan sa iyo si Lord, rapture ka na rin. Resurrected ka na rin. Lahat ng bagay nasa sa iyo. Amen. Okay, ngayon, meron po akong babasahin sa Isaiah na nililiteral po ito ng marami. Isaiah 11. Huwag natin po ito masyadong iliteral. Okay? Isaiah 11. Verse 6. Sabi po ng verse 6. Ito po kasi yung larawan ng milenyo. Sabi rito, at ang lobo ay tatahang kasama ng kordero. Lobo po magkawa yan. Pinapatay ng wolf ang tupa. Pero doon sa milenyo, sabi rito, magkasama na sila. Magbarkada na. At ang lupado ay mahihigang kasiping ng batang kambing. O hindi na rin sisilain ng kambing. At ang guya at ang batang leon, hindi na rin sisilain ng leon ang batang maliit. At ang patabain na magkakasama, at papatnubayan sila ng kunting bata. So bata lang ang magagamit. Literal ba ito? 7. At ang bakang at oso ay manghihinain. Ang kanilang mga anak ay mahihigang magkasiping. At ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. At ang batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas.
Literal ba ito? Ha? At isusuot ng batang kahihiwalay sa suso ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Hindi sila magsisipanakit o magsisipanira man sa aking buong banal na bundok sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon gaya ng tubig ng tumatakip sa dagat. Na doon po sa panahon ni Noah, nang utusan ng Diyos si Noah, magdala ka ng lahat ng uri ng hayop. Ang mga hayop po na dinala ni Noah, hindi po sila magkakaibigan sa labas. Yung mga leon, lahat ng hayop nandoon, mag-aasawa. At yung mga maamong hayop, 7. Sunod, kung mailalarawan ito natin sa isang drawing, mapapangis, mapapait na hayop nandoon. Pero hindi po sila nag-aaway. Bakit? Nandoon ang presensya ng banal na Espiritu ng Diyos. Iyan po ang milenyon. Nandyan sa iyo ang Holy Ghost. Payapa ka. So yung mga mababangis na tao, pag may Holy Ghost, papayapa yan. Titigil ang kaluluhan yan. Lahat ng kasamaan, titigil yan. Pag dumating ang Holy Ghost, iyan po ang simbolo nitong kapahingahan na sinasabi nito. Pero kung magulo, lagi ang buhay mo, ay hanapin mo ito. Paano makakarason? Sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin. Amen. So ibig sabihin, pag magulo pa rin ang buhay mo, ibig sabihin, hindi ka pa nakakalapit kayo. Hindi po ito literal. So ito, mga mababangis na ito, naging maamo. Dahil dito sa rest. Amen. Meron po dito si Pablo. Sa chapter 4. Ang kasundan niyo po kasi sabi ko sa inyo, hindi na po ito mauli. May bago sa linggo, may bago sa Friday. Every fellowship po natin, meron bago. Now, sa Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4. Verse 1 to 11. Sabi po ni Pablo, makatakot na tayo. So, ang payo ni Pablo sa believer, magkaroon tayo ng takot kayo. Yamang may iniwang pangangkop ng pagpasok sa kanyang kapahingahan, baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa natig na abot niya. So, doon po sa panahon ni Moses, 2.5 million ang Israel. Hindi po sila nakapasok maliban kay Caleb at Joshua. Anong dahilan? Tigas ng ulo. Reklamo. Kaya ang reklamador, hindi papasok ito. So ang mga tao sa panahon ni Moses, sabi rito, kaya sabi ni Pablo, baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niya, hindi nakapasok. Dalawa lang. Verse 2, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita gaya rin naman nila. So, narinig nila ang aral ni Moses. Pero hindi sila nakapasok. So, ibig sabihin, hindi basihan na nakinig ka, sigurado na. Ang basihan dito, pagsunod. Kaya yung mga masunurin, nakakapasok yan sa kapahingahan. So, sabi niya, ngunit, nakarinig din sila. Pinangaralan sila ng mabuting balita. Gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. So wala silang pananampalataya. Ibig sabihin, hindi sila sumunod. Hindi sila kapasok. Ibig sabihin, hindi ba siya ito? Nandito tayo paglinggo, nakikinig. Friday, nandito tayo, nakikinig. Hindi po yan ba siya na nandun ka? Ang basihan dito ni Lord, tulad ni Joshua at Caleb, sunod-sunod sila kay Moses. Lalo na si Joshua. Lahat ng sinasabi ni Moses, yung leader niya, nakikinig siya sa leader niya. Bakit siya kagat ang sinasabi ng leader na si Moses? Ikabubuti nila. Pero yung hindi nakinig, ni isa wala nakapasok.
Hindi kasi nila nirespeto ang leader nila. Pero, akala ba natin yung leader walang silbi? Ang leader po ang nagdadala niyan sa kaligtasan. Si Moses ang leader nila nung magdadala, pero dalawa lang ang nakapasok. Bakit? Dalawa lang ang sumunod. Amen. So yung mga nakasama ni Moses, mga anak ko yun, mga mula 20, pababa. So ibig sabihin, sa wilderness na sila ipinanganak. Pero yung galing sa Egypt, dalawa lang ang nakapasok. Sabi rito, 3. Sapagkat tayong nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahinayan. Kung salitang nagsisipasok, past tense na po ito. Hindi po sinabing magsisipasok. Nagsisipasok. Sabi, nakapasok ito. Sa kapahingahan yaon. Gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa. Sabi ni Lord, ito sa aking kagalitan. So, nagagalit po si Lord. Pag walang pananampalataya at pag walang pagsunod ng tao, galit si Lord. Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang mga gawa ay nanatapos mula ng itatag ang sanlibutan. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw. So, ikapitong araw po, rest. At nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. So yan po ang banta nila. At marami po talaga ang hindi papasok sa kapahingahan nito. Bakit? Sa tigas ng ulo ng tao. So sana lahat po tayo malambot. Sabi na, 6. Kaya yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon. So may kumbaga, pag-asa. Buhay pa tayo, di ba? So may pag-asa. At ang mga pinag-aralan ng una ng mabuting balita ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. So yung mga nakarinig noon, hindi nakapasok, pagsuway. Ang dahilan. 7. Ay muling nagtangi sila ng isang araw. May pag-asa. Sa buhay pa. Maganda matay na, hawanin. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi ng una, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, aling tinig, ito naririnig natin. Huwag ninyong papagmitagasin ang inyong mga puso. Ngayon, naririnig natin ang mensahe, lalo pa ang araw ngayong araw na ito ay millennium, rest. Huwag daw tayong maging matigas. Huwag natin patigasin ang mga puso natin. Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue, ang Josue po rito si Jesus Christ in English. For if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? So ibig sabihin, kung pasalamat tayo na hindi sila binigyan ng rest. Amen. Dahil sabi dito, kung binigyan sila ng rest, hindi na sana magkakaroon pa ng rest. Sapagkat itinakwil si Jesus Christ is right. Amen. 9. May natitira pa nga isang pamamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sino yung bayan ng Diyos? Tayo. So meron pa raw isang sabat dito sa end time. Okay. 10. Ito ang maganda. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan, sa English, for he that is entered into his rest, past tense. Nakapasok. Ano po ang ebidensyang nakapasok sa rest? He also hath ceased from his own works. Ang nakapasok sa kapahingan ni Lord, tapos na rin ang iyong pagod. Tapos na rin, ibig sabihin, parang ganito. Sabi ko kanina, walang bagay na imposible kay Lord. So dito sa kapahingahan ni Lord, yung hindi mo magagawa, siya ang nagawa. Amen. Kasi mahirap po itong kalagayan natin ko, ang hindi naman talaga tayo ang sadya ni Lord dito dati. Pero salamat na lang,
Dahil itinakwil si Lord sa Israel. Amen. Pero kung tinanggap si Lord sa Israel, baka hindi po tayo dito kasama. So dahil tinanggihan si Lord sa Israel, inutusan niya si Pablo sa hintil Amen. ang makarating sa atin ang mensahe. Amen. So ibig sabihin, kung tayo po talaga ay nakapasok sa kapahayagan ng Lord, sabi ko anong Friday, ang blessing hindi po ito sa isang Kristiyano, hindi na ito laging diniging hinahanap. Kapag tayo sumusunod sa Diyos, ikaw ang hahanapin ng blessing. Kaya nahihirapan ang tao sapagkat hindi sila nakarating doon sa talagang nais nila na marating. Kaya nandun, struggle sila sa bulas, struggle sila sa pera, struggle sa napakaraming bagay, struggle. Bakit? Wala si Lord sa buhay nila. Ano? Kung ikaw ay lingkod ng Diyos, pupunta ka ba sa Amerika? Hello? Wala bang pera sa Pilipinas? Taas ang kamay nang walang pera sa Pilipinas. Wala ba? Wala bang kabuhayan sa Pilipinas? Ba't kailangan mo pumunta ng Amerika? Kung anak ka ng Diyos, kahit sa Pilipinas, pagpamalain ka. Kung isa kang taong takasunod. Kaya siguro makakarating din ako ng Amerika, pero hindi pera sa dako. Kasi parang kong nararamdaman eh. Ano? Imposible ba? Makarating si Pastor sa Amerika? Pero hindi pera sa dako. May pera na dito eh. So kung talaga ikaw ay nakapasok sa kapahinganan, hindi ka struggle dyan. Sa kabuhayan. Pakakainin kami ng Diyos. O sa totoo lang, sabi ko na sa inyo, pagurado kami pag-ipo. Amen. Pero, nabubuhay ko niya. Bakit? Kasi wala po akong inaalala. Si Lord nangako, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayan. At iyan po'y napakalaking sapat na ang Kristiyano ay hindi pinababayaan ng Diyos. Hindi ka mag-aalala sa kailangan mo. Sabi nito, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa. Wala na. Yung pagod na gagawin mo sana, si Lord ang gagawa. Yes. Amen. So hindi ka struggle dito. Kaya naman. Amen. Ngayon, kung wala sa'yo si Lord, ay talagang struggle ka. Ang dami mong hinahanap. Gusto mo makabili ng Ferrari. Ano? Ano naman? Yung ating kapatid sa lugar ng Bimali. Nag-abroad yung kaibigan mo. Gumagandang buhay. Sabi ng taga-Bimali, kailangan mag-abroad din ako. So, gagaya siya kasi yung kaibigan niya, kumikita ng dolar. Kailangan durian din ako. Sigurado ka ba, nagayaman ka doon? Paano kung hulihin ka ng pulis doon? Wala po kasi siguraduhan niya sa abroad na yun. Marami ang gusto nang umuwi. Dahil nag-iiyakan na sila doon sa gutom. Amerika yun. May people yun. Masira. Ang kasaganaan ng buhay, si Lord. Basahin niyo sa 1 Samuel chapter 2 verse 6. Siyang pumapatay, siyang bumubuhay. Siyang nagpapayaman, siya rin nagpapahirap. So hindi ba siya niyang abroad na yun? Si Lord ang kasaganaan. Kung nasa kay Lord ka, kung nais ni Lord pasaganahin ka, pasaganahin. Pero kahit sa abroad ka, kung nais ni Lord maghirap ka, magdudusa ka doon. Magsisisi ka lang. Kaya kami lagi po tayong kausap ng tao, nagsisisi siya. Dahil lahat ng kanyang pinag-aralan, lahat ng kanyang trabaho mo, puro wala na. Hindi ko yung pasihan ang buhay. Pero kung kayo kay Kristo ka, hindi mo kailangan makahulog. Hello? Yes.
Lord ako, hindi na ko yayaman eh. Sabi mo, si Lord po ang nasaganaan natin. Kaya pagdating sa 11, ito na. Magsipagsikap na tayo. Pero sa English, iba. Let us labor therefore. Oh, ano ba yung labor? Wala kang gagawin. So, ang isang nagnanais ng kapahingahan, may gagawin ka. Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. So yung unbelief po ang nagpapamagsak sa tao. Amen. Okay, punta na po tayo sa propeta. Kaya inuuna ko namin itong Bible and then propeta. Amen. Dito tayo sa propeta. Sorry po. The millennium. Maganda pakinggan, millennium, 1,000 years. Pero simbolo lang po ito. Sabi po ng The Future Home. 1964 po ito, paragraph 119. Sabi niya, notice, this is still not referred sa this millennium reign, the 1,000 years, is not the new earth. Sa ating mga imahinasyon noon, bagong lupa na ito. Bagong langit. Sa millennium. Pero sabi ni propeta, hindi ito ang bagong lupa. Kasi hindi ito yung event doon sa Great Millennium. May tinutusok ko isang millennium. Hindi sa lugar na yun. Dito. Bakit? Mamaya makita na. See, the millennium reign is a different reign. Itong millennium na tinutukoy niya, iba ito doon sa iniisip natin, millennium. Ano kaya ito? Itong sinasabi ni Brother Branham na millennium. That's what we go into. So ito yung tinatahak natin na sinasabi, may tinatahak tayong millennium ngayon. Ha? The millennium. But that isn't the new earth. So ang tinutukoy niyang millennium, hindi yung bagong lupa, bagong daigdig, bagong langit, the new heaven. No. Dalawang no. That's just a rest place. So may tinutukoy sa millennium, rest place. So, hindi ito yung doon sa bagong langit at bagong lupa. Okay, sabi niya. A rest period. Not all the new heavens and new earth. For you see, in the millennium, we have things that would not go into that. Oh! So doon sa tunay na millennium, mayroon tayong mga bagay na hindi ito madadala. Ano? So itong tinutukoy niya dito, na millennium, marami ka pwedeng gawin dito, mabibitbit, magagamit sa millennium na sinasabi niya. Dahil doon sa millennium na sinasabi ng new earth, new heaven, may mga bagay tayo doon na hindi na madadala. Ano lang madadala mo doon? Karakter. Amen. Hindi ka doon pwedeng magbitbit ng kalir. Ano? Karakter lang ang dala mo ron sa new earth and new heaven. Pero dito may tinutukoy sa millennium, rest period. Ha? Sabi niya? So, in the millennium we have things that would not go into that. It's a type of the old seventh day. Sino, ano yung old seventh day? After ng creation, okay, natapos ang creation, ang creation sa tao, pang-anim na araw. But the seventh day, rest ni Lord. So si Lord nagpahinga. Biro mo si Lord mismo nagpahinga. Siguro kasi sabi ng Bible,
1,000 years sa atin, 1,000 taon sa atin, isang araw lang kayo. Amen. So, ibig sabihin, ang creation ni Lord, hindi po ito natapos sa 6 na araw lang sa atin. Kayo 6 na araw, kasi 1,000 years sa atin. So, ibig sabihin, pinag-aralan ni Lord mabuti para maging perfect ang kanyang creation. Amen. So, nagpahinga siya na, paano ba ang Diyos doon? Ayun po, basta, ibig sabihin, hindi napapagod ang Diyos. But, ito ay isang tanda sa Kristiyano na meron tayong rest day. Na itong tinutukoy ni Brother Branham na rest, ito yung kapahingahan na simbolo. Tulad ni Lord na nagpahinga sa kanyang paggawa. So it's a type of the old 7th day. Out of Eden, the 7th day after He made the world, the 7th day, He rested in Eden. Doon pa na nagpahinga si Lord sa Eden. And the millennium. Okay. The second seal. Okay. So chapter 10, verse 7. 1 to 7 verse. Time runs out. The angel said, time will be no more. Alin yung time na yun wala na? Kasi po tayo sa 7th dimension, yung time doon is temporal. So, magmula po sa ating propeta, after the 7 church ages, pumasok po itong time runs out. Na ano yun? Time will be no more. So, sa isang Kristiyano, bakit? Kasi sa ating pong panahon, dito po pumasok ang eternal. Amen? So, sabi niya, when that in the days of this great thing to happen, everything runs out in this time. The end of at the end of this 7th seal. Notice, may tinutuko siya. It's the end of the church ages. It's the end of the 7 seals. It's the end of the trumpets. It's the end of the vials. And even ends the ushering in of the millennium. So ang millennium, tapos na rin ang ibig sabihin, kung natapos na ang usher, ano ay ushering? Sabi po ng Biblia, si John the Baptist ang nagsabi at ang po nagpakilala kay Jesus Christ sa kanyang first coming. Amen. So, ibig sabihin, may forerunner. Forerunner po ang tinutukoy. So, si John the Baptist ang forerunner ng first coming. At sinabi rin ni Lord kay propeta, kung paano si John the Baptist ay forerunner ng first coming, ikaw ang magpo-forerun ng second coming. So, ibig sabihin, kung ang forerunner wala na, ang second coming tapos na. Amen. Ang sabi rito, and even ends the ushering in the of the millennium. So kung tapos na ang ushering, nangyayari ngayon ang millennium. Pero ang millennium na ito, individual ito. Yung nakapasok sa kapahingahan ng Diyos, nagtatamasa ng ito. Kaya nga mayroon na pong rest ang Kristiyano. Kaya ulitin ko, kung ikaw po ay puro trouble, problemado, hindi ka pa nakapasok. That's all the 7 seals. So nakasulat ko ito sa propetang 7 seals. Okay, Brother Branham's mission. Spoken word original. Paragraph 20-1. My mission sabi niya, that I believe that God has called me for. So ano ang mission ng propeta? I have to say some personal things today because that's what I told you I do.
and tell the world. My mission, I believe, to the earth is what? Is to forerun the coming world. So may mission si Propeta, dahil sa tao ang revelation na ito. Na hindi po ito, kaya kung hindi ka po believer ng Propeta, hindi mo ito. At kahit believer ka, pag hindi ito inihayag sa iyo, Lord, tulad ng maraming second coming, na hanggang ngayon, they are waiting for the coming of the Lord. Ano, naghihintay pa ba tayo kayo? Kung naghihintay ka, sino yung Lord na nandiyan sa puso mo? Pero sa mga totoong Kristiyano, hindi po siya naghihintay kay Lord. Bakit? Kasama na si Lord ang araw. Sabi nito, my mission, I believe, to the earth is what? Is to forerun the coming world. The coming world which is Christ. So sino yung world? Christ. So itong revelation na itong naririnig natin, si Lord po ito. Jesus Christ in the form of the Word. Si Jesus po ito minsan. Amen. Kaya hindi po natin ito pwedeng itakwin. Pag itinakwin mo ito, tinakwin mo sila. Bakit? In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. The Word was God. Amen. So ito, si Lord ngayon, nandito sa mensaheng ito. Siya ito. Sabi na, and Christ in Him has the millennium. Oh, nasaan si millennium? Nasaan? Kay Kristo. Bakit? Si Kristo ang millennium. Amen. Siya ang kapahingahan natin. Kaya hindi po ito hinihintay ng tao. Even, ang hinihintay nilang millennium isang lugar na maraming lechon, maraming prutas. Ano? Ay, bakit sila Caleb at Joshua na pumasok sa Kanaan? Type of millennium. Yung inaasahan nilang milk and honey, wala naman. Kasi mga simbolo po yun. At itong imahinasyon ng taong millennium, imahinasyon lang nila yun. Dahil ang true millennium is Jesus Christ. So kaya nga, kapag tayo si Lord kasama mo lang yan, nakapakapayapa po ng buhay. Naranasan nyo na ba yung nakakita na ba kayo ng palakong na nakababad sa plantanan ng tubig? Kung hindi pa, kumuha kayo ng palakong. Punuin nyo ng tubig yung palagana. Ano kung nakikita nyo? Di ba yung palakong mahimbing? Wala siyang ibig doon, no? So yun po ang Kristiyano na may Kristo. Sarap ng tubig niya. Hindi siya nag-aalala yung ulang buhay. Ang maganda pakinggan sa Kristiyano, ano kayang luto ang gagawin natin sa ulam na ito? Hindi yung ano kayang ulam buka. Diba? Ang sinabi niya, nagtatago sila mag-asawa, punta yung gawin natin dito. Kasi marami. Yan po millennium. Hindi ka nag-aalala. Basta pwede mo mag-millennium. Dalawang gatan na lang bigat. Millennium ba yung pastor? Kaya ako nga, ilang bihira kong komisyon, darating dito mga kapatiran, kaya naman. Hindi pa ako nag-almusal. Hindi pa ako nanghalian. Pwede naman pala hindi kumain. Pero may peace ako. Ba't may peace? Huwag dyan ni Kristo. I mean, hindi ko bilhin ng buhay dito. Ang bilhin ng kahit wala ka. Peace. Amen. And Christ in Him has the millennium. So si Kristo lang ang may millennium. And has, and has everything right there because He is the Word. So walang nananapin kay Lord. Nandiyan sa kanya. Kaya nga, ang nakasumpong kay Lord, wala na siya nananapin. Bakit? Satisfied po siya. Sa lahat ng buhay, sa lahat ng bagay na pananampalataya. Philadelphia Church Age. The king of David. Was not David the king of Israel?
And is not Jesus the son of David according to the fact that he will sit upon the throne of David in the millennium and reign and rule over his heritage? So, tulad ng kwento agad, si David, simulo din ito ni Christ. Hindi naman si Christ si David. Pero, minsan, kasi tatlo po ang sonship. Son of man, son of God, son of David. So, mga simbolo ito. But, pag binanggit mo yung son of David, si Solomon yun. And what is Solomon? Sa panahon ni David, puro digmaan. Kaya naubos ang panahon ni David, puro gira. Pero, noong umupo na si Solomon, the son of David, peace. So we are now in the son of David. So pag nasa son of David ka, payapa ka. Wala na po tayo sa gira. Wala na tayo sa panahon ni David. Nasa panahon tayo ng anak ni David. Kaya kung hindi ka mapayapa ngayon, question ka. Ano yung kapayapaan? Ulitin ko. Ang kapayapaan po, kahit angga po, kahit problemado, pag nandyan sa Yesu Cristo, payapa buwan. Hindi po ito lagi na pera ang magpapapayapa sa atin. Sige na, kung pera, mabibili mo ba ang kapayapaan sa Mercury? Sa palengke? Pagbilang na ng 1 kilong kapayapaan. Isang lugar lang ang makukuhanan mo yan. Sino? Amen. Na kapayapaan. Hindi mo yung mabibili. At iyan po ang mabigat. Yung mga bagay na hindi mababayaran, iyan po ang pinakamahalaga. Amen. Ang mahalaga sa tao, yung nabibili. Pagbilan nga ng pangkalmado, tranquilizer, di babayaran mo yun. Kasi ang tao mahilig sa bili, sa bayan. Tingnan nyo. Mag-argila ka. Gagastos ka, di ba? Mag-argila ka ng artista. May ticket. Uy, bibili lang ng ticket yan. Mapanood yun yung artista. Pero mag-krusada ka, libre. May nakating? Kasi ang hilig ng tao, bayan. Ito pong kapayapaan, wala po itong bayan. Libre itong binibigay. Ang kailangan mo lang sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin ng mga problemado. Bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Sabi niya, si David, sa trono ni David, sabi niya, and is not Jesus the son of David according to the fact that he will sit upon the throne of David in the millennium? So, si David po, si Jesus Cristo, nasa panahon ng millennium, upo siya, siyang magkararaya. So, lahat ng tao, ngayon, sa third century, mapapayapa po ito. Kasi ito yung pag-upo ng Panginoon sa puso ng mga tao. So, the King of David signifies that it is Jesus who will bring in the millennium. Sino magdadala ng millennium? Si Jesus Christ. Yes. Amen. At ito po ang napakagandang event sa buhay natin. Yung tayo po ay nasa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, ulitin ko, hindi ko ito mabibili. Ang regalo ito ni Lord, nilingom sa ating buhay. Hindi ko ito mabibili kahit sino. Pero ang halaga nito, napakalaki. Amen. Pero libre. Amen. Yan po ang maganda kayo, libre. Kaya nga, ang church po, hindi po ito negosyo. Amen. Sabi ba? Sa religion, nagpamilya ka, bayan. Tama, mali. Di ba? May bayan. Pero wala. Sa religion, nagpakasal ka, may bayad, wala. Sa religion, patay ka na. Yung konting tubig, orimos, bubitsko, tsokolati, suloro, bayad, wala. Puro bayad. At iyan po ang gusto ng tao magbayad.
Kaya hindi sila pupunta sa pastor kasi wala bayad. Hello? Pagpapaspas kayo sa pastor, walang bayad yan. Walang buki ko siguro yan, walang bayad. So akala nila, doon sa bayad, nandun ang Diyos. So sabi niya, so the king of David signifies that it is Jesus who will bring in the millennium. He who has the keys to death and hell will raise up his own that they may share in his reign of righteousness upon earth. So ito po ang gusto ni Lord na mangyari sa atin, na lahat tayo maging bahagi ng kanyang pagrarayna sa kapayapaan. Amen? Amen. Question ng the seals, paragraph 498, that's all. 22. And finally one day he said, behold, there's the Lamb of God that takes away the sin of the world. Si John the Baptist po ito. Pinakikilala niya si Lord na ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mga tao. Said, sabi ni John, my time's up now. So, nang matapos na ni John yung kanyang tungkulin, kasi lahat po tayong may gawain kay Lord. Pag natapos na yung gawain mo, magpahinga ka na. Ano? Ako na. Si John dito, my time, sabi niya, my time is up. Tapos na ang trabaho ko. I introduced you to Him. Nagawa ko nang ipakilala siya. So yun ang trabaho ni John. Forerunner ng first coming. Ipakilala si Lord. I must decrease now. Nakita niya pagtapos ka na. Kaya pagtapos ka na rin dito, kukunin ka na. Lalo kung wala ka namang ginagawa, silbi mo rito. Wala ka namang ginagawa. Pero kung may ginagawa ka pa, siguro, kasi patagalin mo pang buhay. Sabi, I must decrease now. I must go off the scene. Kailangan ka na mawala sa eksena ito. Tapos na siya. Pero, He will take over from him. So yung iniwan ni John, ipagpapatuloy ito ni Lord. Okay? So siya lang nag-take over. Pero sabihin, ang propeta, nung natapos na rin siya, nawala na rin sa eksena. But si Lord, hindi pa tapos. Siya ngayon ang gumagawa ngayon sa atin. Baka kala nyo iniwan na tayo ng propeta. No. Nag-take over si Lord sa gawain ng propeta at siya ngayon ang nagtatrabaho sa ating lahat. Sabi niya, the millennium will be on right away. So pag-alis ni John, pag-alis ng propeta, kasi si John and the prophet, isang espiritu po yan. Si Elijah spirit po yung dalawang yan. So pag-alis ng Elijah natin, ano sabi nito? The millennium will be on right away. So umalis ang propeta natin, 1965 pa lang. Iniwan niya ang millennium. Kasama siya sa millennium. Kasi siya ang millennium. So iniwan ng propeta ang mensahe. Sino ang mensahe? Hindi po tayo pwedeng pabayaan ni Lord. Kaya na, kung wala si Lord, ano malay natin dito? Ako hindi pa lang ito. Kaya na hindi ko rin ito pwedeng ipagmalaki na wala po dito magaling. Salamat na lang na maintindihan natin. Amen. Pero kung wala si Lord, paano natin ito maintindihan? Amen. Hindi po ito madaling intindihin ng mensahe ng propeta. Kasi hindi na ito naiintindihan ng mga nagpapasa ng course ng propeta na second coming. Hindi nila ito makita natin. Salamat sa Diyos na tingnan natin. Amen. I must decrease now. I must go off the scene. He will take over from here. The millennium will be on right away. Sarap nito. So, ibig sabihin, nawala man ng propeta ang kapalit ng millennium sa atin. Hallelujah.
Na, ito na. Millennium is a type by the Holy Ghost. May kanina ito, Holy Ghost. Ha? Ngayon na naman, ang millennium is a type by the Holy Ghost. Future home. Paragraph 240. Or after time has been fulfilled. Uy, maganda ito. Sa millennium na ito, ha? Hindi doon sa New Earth. Dito. Or after time has been, kasi pagkatapos po ng church ages, tapos na ang time. So nabubuhay po tayo ngayon sa eternal time. Mayroon. So after, sabi na, after time has been fulfilled, all sin is gone. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? All sin. Ha? Wala naman yung kasalanan. Taken away. Tinanggal ng kasalanan mo. At the millennium today. So ibig sabihin, ang mga totoong Kristiyano, hindi na po yun nagkakasama. Nagkakamali. Kasi sabi ng propeta, we are still in the flesh. Nagkakamali, ba't hindi niya po sinasadya? Kasi ulitin ko ito. Kunwari, isa kang estudyante, para makita niyo ang pagkakamali at sinasadya. Kung estudyante ka, alam mo ang tamang sagot. Ilalagay mo ba ang mali? Ano? Ilalagay mo ba ang maling sagot? Alam mo tama. Pag inilagay mo mali, sinadya mo yun. Na mali. So ano ibig sabihin? Ang nagkakamali, hindi niya po sinasadya. Hello? Halimbawa, paano kayo? Ano ba ito? Buti. Pasok. Kasi pinakita ko sa YouTube na Facebook ba yun? Nagkamali siya ng inom. Kasi nag-estudyante siya, meron siya doon sa mga baso nilagay. Merong tubig, merong alcohol. Alam niyo ba yung alcohol na pinagbago? Ang nainom niya yun. Patay siya. Kasi hindi niya sinasadya na kasi pareho yung kulay. Ha? Itong isa, yung ginagamit niya sa eksperimento niya, iyon ang nainom niya. Hindi ang pagkakamali. Hello? Pero kung alam niya yun, iinumin niya ba? Siyempre, kung alam mo mali, hindi mo gagawin yan. Kung alam mo. Pero kung alam mo mali, ginagawa, sinasadya mo na yan. Tama mali. So dito po, sabi na, all sin is gone, taken away at the millennium. So huwag ka na mag-alala sa mga nagawa mong kasalanan. Tapos na yun. Hindi lamang yun. At the great white throne judgment, atay by the Holy Ghost. So ang white throne judgment, kasi ang white symbol ng purity. Okay. Throne. We are the throne. The Lord. And we are also the judge. So yung throne, white throne judgment, tayo po yun. Okay. So sabi na ito, atay by the Holy Ghost. After the world is on fire and baptized. Ayan. So literally, kasi sabi ni Pedro, sasabog itong mundo. Sa apoy. Magsasabogan ng mga Britano. But dito sa flesh, sa individual natin, meron din ito ditong apoy. The Holy Ghost. At pag ito'y sumabog na, ang apoy nito sa ating buhay, after the world is on fire and baptized, each baptism of the Holy Fire from heaven, all sin is gone. So wala ka na kung kasalanan. Tinapos na ito nilo. Pero ulit ito, huwag mong gagawin sasadya. All germs is gone. All devils, yes, plural, is gone. So meron pa bang demonyong may karapatan sa iyo? Walang karapatan sa Satanas sa iyo. Okay? Sabi niya? All temptations is gone. All evil is gone. What?
So, iyan po ang dahilan kung bakit ka mapayapa. Kasi hindi ka na natutokso. Na baka may kumindad sa iyo, Brad. Wala ito pa. Pero nahila ka. Wala na rin. Bulag ka na doon. Hindi po ang Kristiyano. Bulag na siya sa mundo ito. Wala na siyang nakikita. Kahit na may minura siya. Bingi na rin siya. Nakakabingi pa lang ang Kristiyano. Kasi hindi mo na naririnig yung mura sa iyo. Hindi ka na nasasaktan. Iyan po ang nasa milyon. Kaya kung tayo po, konting ano lang nasasaktan pa tayo, wala pang milyon. Nakita niyo si Jesus Christ? Hinagutit, binugbog, sinipa, tinadyakan, sinuntok, dinuraan. Kaya pa sabi niya, Ama, patawarin mo po sila. Di ba? Humingi pa na siya pa. Hiningi niya po ng tawad yung kasalanan ng tao sa kanya. Iyan po ang milyon. Hindi mo na pinapansin itong mundong ito. Kaya nga nagiging mapayapa ang tao kapag dumating sa kanya ang milyon. All devil, all evil is gone. Okay. Then what does God do? Okay. Pag wala na, ito na. Wala na yung kasalanan mo, mapayapa ka na. Ha? Anong gagawin nila? Pag nakuha mo na ang requirement na hinihingi niya, sabi niya, He can sit upon the earth. Sino yung earth? Tayo. Ha? Because all sin is gone. Uupo lang pala dito sa earth na ito si Lord. Kung tayo po ay tapos na ang kasalanan natin. So yan po ang nais ni Lord sa atin. Tapusin na natin itong mga kalukuhan nito. Dahil hindi uupo ang Panginoon sa katawan mo yan hanggat marami kang ginagawa sa buhay. Nakikita mo. 2:1. That's the same thing He does when He gives you the Holy Ghost. Baptism with fire. He can come and dwell with you. Pag-baptize ka na ng Holy Ghost, papasok sa iyo at maninirahan si Lord sa buhay mo. Amen. And we can sit in heavenly places in Christ Jesus because we are already in Him. Nasa lupa ka, pero na ang totoo niya, nandun ka. Pero nasa lupa ka pa. Pero kumbaga, sa isang ay kabilang ka na. Sabi ni Lord, lahat na nasa kamay ko, walang mahuhulog dito. So, assurance na kahit anong mangyari, doon ang direksyon mo lagi. Amen. Ano man mangyari sa lupang ito, ang future mo doon sa Panginoon. Okay. Why? Because we are already in Him. Not we will be. Yung we will be is future. So ang pagpasok natin doon, ngayon, hindi papasok pa lang. Nandoon na po tayo ngayon. Sa mga totoong believer, nandoon ka na. Not we will be. We are now sitting in Christ Jesus. How do we get into it? By one Holy Ghost baptism. By one Spirit, we are all baptized into Christ, which we are now. Hindi we will be. Kung baptized ka ni Lord, automatic yan. Kaya kung na, baptized of the Holy Ghost. What be in Christ we are. Hindi tayo magiging kay Kristo. Nasa kay Kristo tayo. He is the great spiritual king over the spirit that's in us. Okay. Deuteronomy 2:3. 7 days, watch, which passed away. All I have said will change to another. 8 days deals with new creation. So sa atin, kung atin pong titingnan, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Sabado, Linggo, 7 days. Pero pag sinuma mo yan,
para maging totoong isang linggo, kung saan ka nagpasimula, doon ka magtapos. Amen. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Thursday, Friday, Saturday, magtapos ka saan? Sunday. Yan po ang totoong isang linggo. Kung saan ka nagpasimula, doon ka magtatapos. And the 8th day. So, ibig sabihin, ang totoong isang linggo is 8th day. And 8, wala pong dulo yan. Ayun o. Paikot-ikot lang yan. Tulad ng zero. Walang dulo. Ang kahulugan niya ay eternal. Kaya nga, ginagamit natin yung sinsing, zero, sa kasal. Kaya lang, may kinasal ako walang sinsing. Ano yan? So, spiritual na sinsing na ang sinunod nila. Bakit? Simbolo kasi yan ng eternity. So, ang pagsasamahan ng mag-asawa, hindi po yan nag-iwala. Yan po ang rest. Pero kung nakalipas ng 3 buwan, bago na naman. O 3 buwan ulit, bago na naman. 2 buwan, may bago na. Wala pong kapahingahan yan. Lagi